Si Samantha ay nagising na lamang isang araw na may skandal na siya. Pinalayas ng kanyang biyenan at hindi pinansin ng kanyang fiancé. Ang totoo ay kagagawan ito ng kanyang best friend na si Leslie. Siya mismo ang nagplano upang mababagsak ang kaibigan at kukunin niya ang kanyang fiancé upang hindi maituloy ang kasal. Gustong ipaglaban ni Samantha ang sarili, ngunit pinagkaitan siya ng mundo. Siya ay binaril ng mismong si Leslie at itinulak sa bangin dahilan ng pagkabaliw ng ina ni Samantha dahil sa kanyang pagkawala. Ang akala ng lahat, patay na siya, pero hindi. Sa tulong ng isang surgeon, binago ang kanyang muka at pangalan. Muli siyang nagbalik at nagpanggap na isang secretary ng kanyang ex-fiancé at doon na nagsimula ang kanyang paghihimagsik, lalong-lalo na kay Leslie. Tunghayan natin ang kwento. Walang hiya ka! Napasigaw si Samantha sa sakit nang hilain ng ina ng kanyang fiancé ang kanyang buhok. Kinaladkad siya papunta sa sala kung saan naroon ang best friend niyang si Leslie. Tita, hindi po yun totoo. Tumahimik ka. Minahal kita bilang anak ko na. Pero gagawin mo to sa amin lalong-lalo na sa anak ko. Nagawa mo siyang lokohin sa ibang lalaki at may video pa talagang natutulog kayo sa iisang kama. Malapit na kasal niyo. Ano na lang iisipin ng mga tao? Umiiyak na umiiling-iling si Samantha. Hindi po yun totoo. Wala po akong maalala kagabi. At hindi ko po yun magagawa kay Kent. Mahal ko po ang anak niyo, tita. Si Samantha Alcantara ay isang magandang dalagang naninirahan sa bahay ng kanyang fiancé. Nagtatrabaho siya bilang business accountant at masaya naman ang kanyang buhay. Ngunit isang skandal ang magpapabago sa ikot ng kanyang buhay. Isang video scandal na hindi naman niya ginawa. Ngayon, pinandidirian na siya ng mismong ina ng kanyang fiancé. Tumahimik ka! Malakas siyang sinampal nito na nagpaupo sa kanya sa may sahig at tila tumigil ang kanyang mundo nang mapagtantong hindi pinapakinggan ang kanyang rason na kahit ilang beses siyang lumuhod ay hindi na ulit siya mapapatawad nito. Get out of my house! Hindi ko hahayaang pakasalan ka ng anak ko! Malandi kang babae ka! Lumayas ka sa mamamahay ko at huwag ka nang babalik dito! Lumayas ka na! Hinawi ni Samantha ang luha sa kanyang mga mata at kasabay doon ang paglapit ng kanyang best friend na si Leslie. Sam, mas mabuti nang umalis ka na muna. Nag-aalala ko kay tita. Baka takihin siya sa puso. Halika, aalalahin na kita palabas. Tumango bilang sagot si Samantha at kahit nasasaktan siya, ay nagpapasalamat siyang naroon ang kanyang best friend upang siya ay tulungan. Dala-dala ang isang bag na mga gamit ni Samantha ay naghintay sila ni Leslie nang masasakyan niyang taxi. Huwag ka mag-alala, Sam. Pakakalmahin ko si tita. At kapag okay na siya, sasabihin ko sa kanya na muli kang ibalik sa mansyon. Lalo pa at hindi ito alam ni Kent. Salamat, Leslie. Papatunayan ko talaga na hindi ko yun magagawa. Hindi ko hahayaan maniwala sila sa skandal na yun. Magbabayad ang gumawa sa akin ito. Nandito lang ako para sa'yo, Sam. Nandito na taxi. Mag-iingat ka. Pumasok na si Samantha at muling nagpasalamat sa kaibigan bago umalis na ng taxi. Ngunit nang makalayo na ito, ay isang malademonyong ngiti ang inilabas ni Leslie. Sa wakas, nagawa ko na ring mapalayas ka, Samantha. At hindi ko hahayaan na muli ka pang makabalik dito. Sa opisina, nang pinagtatrabahuan ng fiancé ni Samantha na si Kent, ay tulalang pinagmamasdan niya ang isang video sa kanyang screen at galit na tinapon ang mga papeles na kanyang hawak. Nakita na niya ang skandal kung saan ang babaeng nakahiga ay walang iba kundi ang kanyang fiancé. Isang tawag ang kanyang natanggap mula kay Leslie. Sinagot niya iyon.
Kent, nakita mo na ba ang video? Actually, ayokong isend sa'yo yon kaso sabi ni tita, kailangan mong malaman ang totoo. Na Samantha, niloloko ka lang. Walang sinagot si Kent. Nanatiling tahimik at tulala lamang siya. Kent, okay ka lang ba? Alam kong malungkot ka sa ginawa ng fiancé mo. Pero wala na tayong magagawa pa. Niloko ka na niya. Kaya pinalayas na ni tita si Samantha. Patayo si Kent sa gulat sa kanyang narinig. Pinalayas? Kasi, Kent naman, si tita kasi may sakit sa puso, di ba? At galit na galit siya kay Samantha. Kaya mas mabuting umalis na muna siya. Kung ganun, alagaan mo si Mama. Ako nang bahala kay Samantha. Pupuntahan ko siya. Wag! Sabi ni Samantha, wag mo na muna siyang istorbohin. Ano? Sinabi niya yan? After what she did, she will just vanish. Where is she? Kent naman, makinig ka sa akin. Huwag mo na muna siyang istorbohin, lalo pat kumalat na sa internet yung skandal. Gusto niya munang mapag-isa. Mapag-isa? Usap-usapan na ako sa buong opisina. Kumalat na sa social media ang skandal. Anong gagawin ko? Pero wag mo na muna siyang istorbohin sa ngayon. Fine. Let her do whatever she wants. I don't care about her anymore. Pabagsak na binaba ni Kent ang tawag at galit na galit ang muka na kahit ang totoo ay gawa-gawa lamang ni Leslie ang mga sinasabi niya patungkol kay Samantha. Ang hindi alam ni Kent ay kasalukuyang nililinis pala ni Samantha ang kanyang sariling pangalan. Sumapit ang gabi, pinuntahan niya ang lalaking huli niyang nakasama kahapon. Ang hula niya ay pinainom siya nito ng kung anong drugs upang makatulog. Pinahiga siya sa kama at vinedyuhan. Hoy! Buksan mo ang pinto! Hayop ka! Malakas na sinipa-sipa ni Samantha ang pinto ng pamamahay ng lalaki, kaya agad itong binuksan ng lalaki. Ano ba? Hayop ka! Sinipan niya ang paa nito na kinangiwi ng lalaki. Pumasok siya sa bahay at galit na hinarap ang lalaki. Anong ginawa mo? Bakit mo yan ginawa sa akin? Ang nakangiwing lalaki ay biglang ngumiti at tumawa. Sabi ko na nga ba, hayop ka! Isa ka lang namang hamak na naging kaibigan ko. Pero hindi ko akalain na magagawa mo yun sa akin. So, alam mo na pala. Isusumbong kita sa mga polis. Sasabihin ko ang lahat ng dumi mo at mabubulok ka sa kulungan. Hayop ka! Sinira mo ang pangalan ko, kaya ilalaban ka to sa korte. Tumawa ang lalaki na siyang naglakad palapit kay Samantha na umatras naman. Huwag kang lalapit sa akin. Chill ka lang. Saka, wala ka namang ebidensya na may bibigay na ako ang gumawa, no? Samantha, wala ang mukha ko roon. Kaya hindi mo yun magagawa. Doon na napagtanto ni Samantha na tanging siya lang ang nakikita sa video at walang maipapakita na ang lalaking iyon nga ang humalay sa kanya. Hayop ka! Tinapo ni Samantha ang kung anong mga bagay sa lalaki pero patuloy pa rin ito sa pagtawa. Napakasimple mo lang namang patulugin eh. At dahil doon, 30,000 pesos kagad ang natanggap ko. Ano? Anong ibig sabihin mo? May kasabwat ka? Oh, at parating na siya ngayon. Oh, nandito na pala siya. Isang pagbukas ng pinto mula sa likuran ni Samantha ang maririnig. Dala ng malakas na pintig ng puso at galit sa buong kalamnan niya ay lumingon si Samantha at hindi inaasahan ang makikita. Hi, Samantha. Nagulat ka, no? Leslie? Tama, hindi ka nagkakamali. Ako nga ito. Ikaw ang nagplanong gawin sa akin yon? Oo, ako ang gumawa nun sa'yo. Hindi mo ito magagawa sa akin, Leslie. Nagkakamali ka. Dahil noon pa lang ayoko na sa'yo, Samantha. Hinihintay ko lang ang araw na ito.
Hindi na napigilang umiyak ni Samantha dahil hindi niya inakala na ang pinakamamahal niyang kaibigan ay siya palang magpapabagsak sa kanya. At ngayon, wala ka ng takas. Tatakas na sana si Samantha pero isang electric buzzer ang tumama sa kanyang leeg dahilan ng kanyang kawalan ng malay. Ilagay mo na siya sa kotse. Oras na para alisin ng Samantha na kinamumuhian ko. Masusunod, madam. Nagising si Samantha at nagulat nang makitang nasa gitna na siya ng kagubatan. Nangihina ang kanyang buong katawan ngunit buong lakas siyang tumayo at kinuha ang cellphone sa kanyang bulsa. Ngayon nakilala na niya kung sino ang gumawa sa kanya noon ay hindi siya nagdalawang isip na tawagan ang kanyang fiancé na si Kent. Kent! May sasabihin ako sa'yo. Tulungan mo ko, Kent! Kent? Nariyan ka ba? Samantha, tumigil ka na. Sa tingin mo, hindi ko nalaman ang ginawa mo sa akin. Kent, hindi ko yun magagawa sa'yo. Dahil may nagplano sa akin na gawin yun. Pinainom ako ng drugs kaya hindi ko alam yung mga nangyari. I don't like to listen to your reasons. Kung mahal mo talaga ako, hindi mo magagawa sa akin yon. Kent, mahal kita. Pero may dapat kang malaman. Enough! I am tired of listening to you. You are a liar, Samantha. Kent, listen to me. I will not listen to a woman like you. I will cancel the wedding. And let's break up. Ayoko ng asawang may scandal. Live your life without me, Samantha. We are done. Kent! Pero huli na. Kinol-ended na ito ni Kent at nang muli niya itong tawagan ay hindi na niya makontak. Nawawalan na ng pag-asa si Samantha dahil ang akala niya ay makikinig si Kent sa kanya. Pero kahit ni isang salita ay hindi siya pinatapos pero hindi siya nawalan ng pag-asa. Naisip niyang tawagan ang mga pulis at akmang ikokontak na sana niya ito nang biglang may humablot ng kanyang cellphone at ito ay walang iba kundi si Leslie. At higit sa lahat ay may dala itong baril. Leslie? So, tatawag ka ng pulis, tama? Isusumbong mo ako? Natatakot na si Samantha sa mga pwedeng mangyari pero hindi niya hahayaan na apihin at tapakan lamang siya ni Leslie. Oo, tatawag ako ng pulis at ipapahuli kitang hayop ka. Sa likod pala ng kabaitan mo, isa ka palang demonyo? Malakas na tumawa si Leslie at saka tinapon ng cellphone ni Samantha sa malayo. Gusto sana itong kunin ni Samantha pero nakatutok sa kanya ang baril. Tama ka! Demonyo nga ako! At ikaw ay isang hamak na nilalang na kailangan tapakan. Natatakot man si Samantha sa mga pwedeng mangyari sa kanya pero desperada na siya. Kung ganon, habang sabay pala tayong lumaking magkasama, may inggit ka na pala sa akin. Natigilan si Leslie at mas hinigpitan ang kapit sa baril. Ibig sabihin, naiinggit ka na sa akin simula nung high school pa lang tayo. Sa lahat ng medalyang natatanggap ko, pagmamahal na binibigay sa akin ng mga guro, at ang suporta ng mga kaklase natin noon, inggit ka na pala kasi wala ka nun. Tumahimik ka, Samantha. So totoo pala. At ngayon malaki na tayo. Naging fiancé ko si Kent at alam kong gusto mo siyang agawin sa akin, tama? Sige, sa'yo na siya. Para sa ganon, isa ka na talagang hamak na inggitera at mga agaw. Sabing tumahimik ka! Dala ng galit ay pinutok ni Leslie ang baril kay Samantha. Kaagad na lumabas ang dugo sa kanyang katawan kaya tinakpan ito ni Samantha habang nanatili ang galit niyang mga mata sa inggiterang kaibigan. Naglakad palapit si Leslie at hinawakan ang mga balikat ni Samantha. Mas mabuting mawala ka na sa mundo, Samantha. Gusto kong mamatay ka na. Imbis na umiyak at magmakaawa si Samantha, ay ngumiti siya. Di patayin mo ko. Pero ito ang tandaan mo, Leslie.
Hinding-hindi kita patutulugin. Araw-araw kitang tatakutin ng multo ko. Hanggang sa mamatay ka sa konsensya. Tumahimik ka! Malakas na tinulak ni Leslie si Samantha at sa likod pala niya ay isang malalim na bangin. Kaya diretsyong nahulog si Samantha roon habang tulala namang pinagmasdan siya ni Leslie sa itaas na kaagad na tumakbo at iniwan na roon si Samantha na duguan at tila wala ng buhay. Tahimik, madilim at tanging mga hayop sa kagubatan ang naririnig ni Samantha. Hindi siya makagalaw habang tanaw-tanaw ang kalangitan na puno ng bituin at doon niya napagtanto na buhay pa siya. Mag-isa niya lang roon sa kailaliman ng gabi ay hindi niya napigilang makaramdam ng takot pero hindi niya hinayaang magpatalo doon. Hinay-hinay siyang gumalaw hanggang sa makasandal siya sa isang puno. Doon kitang-kita na niya ang sugat malapit sa kanyang tiyan. Nagpatuloy ang mahinang pag-agos ng dugo roon kaya't pinunit niya ang kanyang suot na damit at tinali ito sa sugat. Lumingalinga siya sa paligid. Wala siyang makitang kahit na anong ilaw o maririnig na mga kotse dahil nasa gitna talaga siya ng gubat at nasa isang bangin. Nanginginig na siya sa ginaw, nagugutom at nauuhaw ang kawawang si Samantha. Gusto niyang tumayo at manghingi ng tulong, ngunit napilay ang kanyang kanang paa at kumikirot ito. Diyos ko, ikaw nang bahala sa akin. Wala nang ibang nagawa pa ang babae kundi ang magdasal. Nagbabaka sakali na may darating na tulong sa kanya. Samantala, isang lalaking doktor ang kasalukuyang nasa gubat. Gawain niya kasi ang maghanap ng mga herbal na gamot tuwing gabi. Siya, si Simon Buenaventura, isang surgeon sa syudad at doktor naman sa mga herbal sa kanilang maliit na probinsya. 32 years old at single, maraming nagkakagusto sa kanya dahil sa angking katalinuhan at kagwapuhan, pero wala ni isa ang nanalo sa puso niya. Habang naghahanap ng mga dahon na gagamitin niya, ay isang cellphone ang kanyang natapakan. Kaagad niya itong kinuha at nagulat nang mag-on ito at makikita sa wallpaper ng screen ang isang babaeng nakangiti. Iyon ay si Samantha at cellphone niya iyon na itinapon ni Leslie kanina at ngayon ay hawak na ni Simon. Kaagad na napaisip si Simon kung paanong napunta ang cellphone doon, lalo pa at madalas na pumupunta siya sa kagubatan. At ngayon lang niya nakitang may cellphone at tila kakatapon lamang nito. Binuksan niya ito dahil wala itong password at laking gulat niya nang makitang police number ang bumungad. Doon na mas napaisip si Simon na tila ang nagmamay-ari ng phone ay nangangailangan ng tulong at kasalukuyang nandito lamang sa kagubatan. Imbes na maghahanap pa sana siya ng herbal na gamot, ay iba na ang misyon niyang hanapin dahil kusa siyang nakaramdam ng pag-aalala na para bang may bumubulong sa kanya na kailangan niyang tulungan ang babaeng iyon. Sa kabilang banda, nagising ang dalaga na si Samantha nang makarinig ng kaluskos sa taas. Natakot siya dahil baka ito ay si Leslie, pero habang nakikinig siya ay wala siyang narinig na boses babae, kaya hindi na siya nag-aksaya ng segundo. Gamit ang naiwang lakas niya, sumigaw siya. Tulong! Tulong! Tulungan niyo ako! Si Simon naman na nasa itaas ay kaagad na naalarma sa narinig na sigaw at nagmula iyon sa bangin na dinaanan niya. Muli siyang bumalik sa kanyang dinadaanan at kaagad na tinignan ang ilalim at doon isang kawawang dalaga ang nakaupo habang mahinang kumakaway ang kamay nito. Tulong! Tulungan mo ako! Huwag kang mag-alala, miss. Tutulungan kita. Dala ang isang malaking bag ni Simon, kinuha niya ang mga gagamitin niya upang maisalba ang dalaga. Kumuha siya ng lubid at saka tinali ito sa malapit na puno at sa kanyang katawan.
Pagkatapos ay dahan-dahan siyang bumaba hanggang sa marating ang dulo kung saan umiiyak ang dalaga na puno ng sugat ang katawan. Tulungan mo ako. Kumalma ka, miss. Ako si Simon. Isa akong doktor. At huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Tumango bilang sagot ang dalaga. Itatali ko to sa katawan mo. Mauna akong aakyat. At pagkatapos, hihilain kita pataas. Naintindihan mo ba? Muling tumango ang dalaga habang patuloy sa pag-iyak. Si Simon naman ay kinabahan din sa nangyayari. At puno ng katanungan ang kanyang utak patungkol sa dalaga kung paano ito napunta roon. Pero mas minabuti niyang huwag na muna iyong itanong. Lalo pa at nasa kritikal na kalagayan si Samantha. Habang tinatali ni Simon ang lubid sa katawan ni Samantha, ay nagsalita ito. Ako si Samantha. Salamat. Dahil nandito ka. Salamat. Samantha, gusto kong kumalma ka. At kapag nakakyat na tayo, ay gagawin mo lang ay humawak ka sa lubid at huwag na huwag kang bibitaw. Oo, naiintindihan ko. Sinimulan na nga ni Simon ang plano. Umakyat na siya at sa kabuong lakas na hinila ang dalaga hanggang sa magawa niya rin. Hinawi ni Simon ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa mukha ng dalaga at pinakalma ito nang nagpatuloy siya sa pag-iyak. Huminahon ka, Samantha. Kailangan mo ng gamutin. Kaya sasakay ka sa likod ko. Dahil di ka makakalakad. Halika, sakay ka na. Upang madala kita sa ospital. Hospital? Hindi. Hindi ako pupunta sa ospital. Hindi. Napakunot noo si Simon nang magsimulang matakot na si Samantha. At doon niya napagtanto na may mas malalim pang dahilan kung bakit iyon nangyari sa kanya. Bilang isang doktor, naiintindihan niya agad ang trauma ng dalaga. Kaya tumango siya. Kung ganon, hindi na kita dadalhin pa sa ospital. At sa kung sino pa, Samantha. Huminahon na rin ang dalaga at saka hinawakan ni Simon ang kanyang kamay. Ako ang gagamot sa'yo. Isa akong doktor, kaya huwag ka maglala. Tumango-tango bilang sagot si Samantha bago sinakay na siya sa likod ng binata at umalis na sila sa kagubatang iyon habang nakatulog naman sa pagod ang dalaga sa kanyang likod. Samantala, Where the hell is she? halos mag-iisang oras ng galit si Kent habang si Leslie naman ay nanginginig na nakayuko lamang. Hindi ko alam, Kent. Kahit tawag man lang mula sa'yo, Wala nga, di ba? I need to find her. Bakit ba, Kent? Umalis na siya. Sabi mo wala ka ng paki sa kanya, di ba? Bakit patuloy mo pa rin siyang hinahanap? Hayaan mo na siya sa buhay niya. Di ba sabi mo hiniwalayan mo na siya? Tinigil mo na rin yung kasal. Di tigilan mo na rin siya. Tumahimik ka. Hindi ka nakakatulong sa akin, Leslie. Umalis ka na. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Pero Kent, I said leave. Akala ko pa naman best friend kayo. Di sana dapat alam mo kung nasan siya. Umalis ka na. fine. Aalis na ako. At bahala ka sa buhay mong hanapin ang babaeng yon. Tignan natin kung mahanap mo siya. Inis na umalis si Leslie, pero bakas doon ang saya dahil alam niyang imposible nang mahanap si Samantha dahil para sa kanya, patay na ito. Samantala sa tahimik na kwarto ay kasalukuyang ginagamot ni Simon ang mga sugat na natamo ni Samantha. Tinurukan niya ito ng anesthesia kaya't nakatulog na siya ngayon. Lalo pa at may malaking sugat ang kanyang hita na kailangang tahiin. Malakas din ang kanyang lagnat kaya tinurukan din siya nito ng dextrose at parang nasa ospital talaga si Samantha dahil sa angking galing ni Simon bilang doktor. Nang magamot na niya ang dalaga, ay naisipan ni Simon na alamin ang kinaroroonan niya, kaya kinuha niya ang kanyang laptop at sinearch ang pangalan ng dalaga.
At unang-unang bumungad ay ang skandal na kumalat sa social media. Napatingin siya sa dalaga at may awa sa mga mata nito. Hindi niya alam ang totoong mga nangyari, kaya't wala siyang karapatang husgahan siya sa kung anong nakita niya sa social media. Lumipas ang 4 na araw ay tuluyan nang nagising si Samantha. Nawala na ang kanyang lagnat at umeepekto naman na ang mga antibiotics na ininom niya. Lumingalinga si Samantha sa paligid. Para talaga siyang nasa isang ospital dahil sa mga kagamitan na nasa paligid. At nagpapasalamat din siya na hindi talaga siya dinala sa mismong ospital. Kumusta ang pakiramdam mo? Okay naman ako. Medyo nahihilo lang. Kumikirot din ang sugat. Mamaya, iinom ka ulit ng antibiotics para tuluyan ng mawala ang bakterya na napunta sa sugat mo. Salamat. Oo nga pala. Ilang araw na akong nandito? 3 gabi at 4 na araw. Dahil sa mga sugat mong natamo, ay mataas ang lagnat na nakuha mo at mabuti naman, nakayanan yon ng katawan mo. Nakaramdam ng ginhawa si Samantha. Maraming salamat. Magpahinga ka na muna, hindi ka pa tuluyang maayos. Hindi naman yata ako nakakaabala sa'yo, di ba? Habang chine-check ni Simon ang kanyang pulse rate, ay napangiti siya. Sa tingin mo ba, nakakaabala ka? Ang totoo niyan, di. Trabaho kong tumulong ng pasyente. At hanggat kaya ko, tutulong ako. Dahil ayoko maranasan ng kung sino man na ipagwalang pansin. Pero may isang doktor na tinulungan ako. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin makakalimutan ang kabutihan niya. Kaya ka rin ba nagdoktor? Parang gano'n na nga. Pero actually, isa akong plastic surgeon sa syudad. Habang dito sa probinsya naman na tinitirahan ko, kilala akong doktor sa mga sakit. Na kaya mong pagsabayin? Hindi naman sa hambog pero oo, kaya ko naman. Wow! Tama na muna usapan. Magpahinga ka na muna. Kailangan mo pa ng mas maraming lakas. Akmang aalis na sana si Simon nang hawakan ni Samantha ang kanyang kamay. Salamat dahil tinulungan mo ko at hindi ako dinala sa ospital. Alam kong nakita mo na ang patungkol sa akin, pero ito ang gusto kong sabihin sa'yo. Walang katotohanan ang mga nakita mo. Hindi ko yun magagawa para sa sariling kaligayahan. Dahil biktima lamang ako ng pang-aapi. Tumango-tango bilang sagot si Simon. Naiintindihan ko. Lumipas ang 2 araw ay tuluyan ng gumaling si Samantha. Pero ang kasiyahang kanyang nararamdaman dahil binigyan siya ng pag-asang mabuhay ay tila binawi ang kaligayahang iyon. Samantha! Kasalukuyang nag-aayos ng higaan si Samantha. Ang ilang araw niyang pinaghigaan nang biglang pumasok si Simon na nag-aalala. Dala-dala ang balita na gustuhin man niyang isekreto sa dalaga ay hindi niya nagawa. Anong meron, Simon? Alam kong hindi mo magugustuhan ang balitang ito. Anong balita? Dali-daling naglakad si Samantha palapit kay Simon at pinakita sa kanya ang isang news report. Inilabas yan kanina lang. Ang sabi, isinugod sa ospital yung nanay mo nung isang araw nung nalamang nawala ka at hindi ka nahanap. At ngayon, dinala na siya sa mental hospital dahil nabaliw na yung ina mo. Diyos ko! Nanghina si Samantha sa balitang narinig. Kaagad siyang inalalayan ni Simon. Hindi na napigilan pa ng dalaga ang umiyak sa galit at sakit na ginawa nila sa kanya. At ngayon ay nasali pa ang kanyang minamahal na ina. Kailangan ko siyang puntahan. Kailangan kong ilabas sa mama ko. Hindi siya baliw. Haharapin ko yung babaeng yon. Papatayin ko siya. Samantha, hindi mo yan gagawin. Pero hayop sila. Bakit nila ginawa sa akin to? Pero ang kumapit sa patalim ay mas masama, Samantha. Kapag nalaman ng mama mo na buhay ka, pero pumatay ka naman ng tao,
Sa tingin mo, magugustuhan niya yun? Nanghina ang buong katawan ni Samantha at hindi na alam ang gagawin. Pero isang paraan ang pumasok sa kanyang isipan na alam niyang iyon na lamang ang naiiwang paraan. Hinawakan niya ang mga kamay ni Simon at desperadang tumingin sa mga mata nito. Simon, tulungan mo ako. Di ba, isa kang plastic surgeon? Kung ganun, baguhin mo mukha ko. Baguhin mo ang buong mukha ko. Pero, Samantha, Nagmamakaawa ako. Gagawin ko ang lahat. Babayaran kita ng milyon-milyon. Tulungan mo lang ako. Ang mukhang ito ay hindi na pwedeng makita ng kung sino man. At para muli akong makalapit sa mga hampas lupang bumaboy sa akin. Dapat hindi nila ako makilala. Tuluyan ang lumuhod si Samantha sa sahig at nagmakaawa sa harap ni Simon. Nagmamakaawa ko. Baguhin mo ang pagmumukha ko. Babaguhin ko rin ang pangalan ko. Gagawin ko lahat-lahat. Makuha lang ang hustisyang inaasam ko. Papaguhin ko lahat. Ang nakatayong si Simon ay siyang lumuhod din sa harap ni Samantha at hinawakan ang kanyang pisngi, sabay hawi sa mga luhang puno ng kalungkutan. kung ganun, gagawin ko. Tutulungan kita. Gagawin ko rin ang lahat hanggang sa hindi ka natuluyang makilala ng mga umapi sa'yo. Samantha. Kusang yumakap si Samantha kay Simon na siya ring yumakap pabalik na kahit sa lalim ng kalungkutan ng dalaga ay halos tinalikuran na siya ng mga taong kilala niya. At ang tanging nasa tabi lang niya ngayon ay si Simon na handang tulungan siya. Sinimulan na ang surgery. Mula sa hugis ng muka, ilong at bibig ay binago ito na tila hinding-hindi na talaga makikilala si Samantha. At sa loob ng halos isang buwang recovery ay tuluyan na ngang nag-iba ang mukha nito. Mag-iisang minuto nang nakatitig si Samantha sa salamin habang katabi niya si Simon na pinagmamasdan lamang siya. Totoo ba ito? Totoo, Samantha. Ikaw yan. At hindi ka na makikilala pa ng kung sino man. At tanging ako lamang ang nakakaalam. Oo nga pala, may naisip ka na bang bagong pangalan? Saglit na katahimikan bago ngumiti si Samantha at sumagot. Danica. Danica ang gusto kong bagong pangalan ko. Danica, nice meeting you. Thank you, Simon. Simula sa araw na to, magbabayad sila sa akin. Magsaya sila kung gusto nila, pero hindi ko hahayaan na habang buhay silang nakangiti dahil ipinapangako ko sa sarili ko na hindi ko sasayangin ang tulong mo. Ibabaon ko ang yaman nilang lahat sa bangin at hanggang sa magutom sila sa kahirapan at mumultuhin sana sila ni Samantha. Kung ganun, anong plano mo? Binaba ni Danica ang salamin at napangiti. Isang malaking plano. Samantala, Where the hell is my secretary? I need her right now. Bakit ba bigla na lang siyang nawala? Lalo pa't napaka-importanting meeting pa ang magaganap ngayong araw. Hindi po namin alam kung nasaan siya, sir. Then look for her. At kung babalik siya, tell her that she is fired. kasabay ng pagsigaw ni Kent ay ang pagpasok din ng isang babaeng may katangkaran, maganda ang hubog ng katawan at malumanay ang kagandahan. Natigilan si Kent at ang mga kasama niya dahil napunta na ang tingin sa dalaga. Nakangiting huminto ito sa harap ni Kent at bumati. Good morning, Mr. Kent. I just overheard that your secretary is currently nowhere to be found, even though there is an important meeting to happen. Who are you? And do I know you? I am Danica Lastimoso, and we've known each other a long time ago, and I'm here to ask you to be my boss. What do you mean? Hire me as your secretary. I'll do my best to serve you, Mr. Kent. Bakas sa mukha ni Kent ang pagkamangha dahil ang kasalukuyan niyang hinahanap ay kusa ng lumalapit. Kung ganun,
You're hired. Abot tenga ang ngiti ni Danica sa saya na sa simpleng temptasyon ng kanyang kagandahan ay nagawa niyang makuha kaagad ang loob ni Kent na walang iba kundi ang kanyang ex-fiancé. Unang araw pa lamang ay pinakita na ni Danica ang kanyang galing. Ang totoo ay may alam na siya sa takbo ng business, kaya ang maging sekretary ay simple lamang sa kanya. Wow! Hindi ko inaasahan na napakagaling mo, Danica. Unang araw mo pa lang pero pinahanga mo na ako. Wala yun, Mr. Kent. Ang totoo niyan ay noon pa lang pangarap ko nang makapasok sa kumpanyang ito. Kaya laking pasalamat ko talagang kagad niyo akong tinanggap. Well, after all, you deserve the spot. Natigil ang pag-uusap ni na Kent at Danica nang biglang pumasok sa eksena ang walang iba kundi si Leslie. Hi, Kent! Paglingon ni Danica ay nagtagpo ang kanilang mga mata at gustuhin mang ilabas ni Danica ang kanyang galit ay mas pinili niyang pigilan ito at sa wakas ay muli niyang nakaharap ang babaeng kinamumuhian niya. Oh, I think she is new here. She is my new secretary. I fired the other because of its incompetent. And thankfully, I met Danica. She is such a flexible worker. Oh, hi Danica. I am Leslie. Nice meeting you. Sabay abot nito ng kanyang palad at mga ngiti na aakalain mong isang anghel pero sa likod pala nito ay tila putik na pagkatao at demonyong kaluluwa. Ayaw man ni Danica na hawakan ng maruming kamay ng babaeng kaharap niya ay kailangan dahil lang araw na ito ay simula ng kanyang paghihiganti. Inabot niya ang kanyang kamay at nakipag-shake hands. Nice meeting you too, Miss Leslie. Do you also work here? No, I don't. I'm here to take a visit to Mr. Kent. Malanding lumapit si Leslie kay Kent at inabot ang isang paper bag. This is for you. Binili ko yan kasi alam kong gusto mo yan. Thank you, Leslie. You look good together, Mr. Kent. Sabay na napatingin sina Leslie at Kent kay Danica. Both of you looks like a match made in heaven. Are you both married? Nakita ni Danica kung paanong hinawi ni Kent ang kamay ni Leslie. No, we're not married. She's also not my girlfriend. Oh, that's sad. Bagay pa naman kayo. Nagbago ang emosyon ni Leslie dahil sa mga sinabi ni Kent, habang si Danica ay pinaglalaruan pala ang dalawa. By the way, do you want to join us for dinner, Miss Danica? I really want to acknowledge your presence. Hindi magiging successful ang meeting kung wala ka. Naku po, baka nakakaabala kay Miss Leslie. No. It's fine with her, di ba? Kitang-kita ni Danica ang inis sa mga mata ni Leslie, pero pilit itong ngumiti at tumango. Of course. Nakakahiya po yata. Huwag ka nang mahiya, Danica. Nandito na tayo. And I also wanted you to meet my mom. Let's go. Naunang naglakad na si Kent habang magkasabay naman sina Danica at Leslie. Pero bago pa makapasok, ay hinawakan ni Leslie ang kanyang braso. Bakit po, Miss Leslie? Sa sinabi ni Kent kanina na walang kami, it doesn't mean you have the chance to flirt with him, okay? Flirt? Naku, hindi ko po gagawin yan. Nandito po ako para sa trabaho. Good to know. And also, be careful. Her mom is strict. So you better act nicely. Oo naman po. Nauna nang naglakad si Leslie, habang si Danica naman ay abot tenga ang ngiti niya sa saya dahil sa unang araw pa lamang ay parang mga inutil na nakuha niya kaagad ang loob ng dalawa. Naging masaya ang hapunan. Puro kwentuhan ang naganap, habang si Danica naman ay tahimik lamang sa gilid. Pero isa lang pala iyon sa kanyang drama. Oh, Miss Danica, why are you so quiet? Ayaw mo ba ng pagkain? Hindi po. Masarap po ang pagkain. Nahihiya lang po ako. Don't be shy, Danica.
Lalo pa't malaki ang naitulong mo sa pamilya namin. Exactly. Mom was right, Danica. Salamat po, tita. Napakabait niyo naman po pala. Ang sabi kasi ni Miss Leslie sa akin, maldita raw kayo. Kaya nahihiya akong kausapin kayo. Nabilaukan naman si Leslie sa pagkain at gulat na napatingin kay Danica, habang ang ina naman ni Kent ay hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Really? Sinabi mo yun, Leslie? I am a little bit disappointed of you, Iha. Kaya pala ayaw magsalita ni Miss Danica. You are threatening her to something absurd. Huwag ka maniwala sa kanya, Danica. Mabait ako, lalo na sa iyo, kaya hayaan mo na lang ang sinabi ni Leslie. Naku, pasensya na po, ma'am. Si Miss Leslie kasi tinatakot ako. Ikaw talaga, Miss Leslie. Nakita ni Danica kung paanong pinigilan ni Leslie ang galit at kahihiyan niya na si Danica namang tawang-tawa na. Bakit mo yun sinabi kanina, ha? Kasalukuyang nasa banyo sina Leslie at Danica. Sinundan lang naman siya ni Leslie. Miss Leslie, anong ibig mong sabihin? Don't act like a fool, Miss Newbie. Bakit mo sinabi kay tita yon? Oh, are you talking about earlier? Why? What's wrong? It is actually true that you told me that. Right, Miss Leslie? Can't you see? Napahiya ako! Oh, I'm sorry. But honestly, it's not my fault, Miss Leslie. I was just stating the fact. Wala naman akong binago sa salita mo, di ba? Well, that's the role of a secretary. We spread facts. Do you know who I am? Miss Leslie, huwag na nating palakihin pa to. I'm not here to fight with you. Kakampi mo ko. Kakampi? What's happening here? Natigilan silang dalawa sa kakarating na si Kent. Nothing. I just talked to her about something, right? Opo, Mr. Kent. Okay, maiwan ko muna kayo. I'm coming too. Tapos na ako magbanyo. Mamaya na lang ulit tayo mag-usap, ha, Miss Leslie? Diretsong naglakad, paalis si Danica kasama si Kent at naiwan doon si Leslie na galit na galit. At yung mukha niya, parang hindi maguhit. Nakakatawa. Akala niya yata hindi ko siya papatulan. Hello? I came there to drag them down. Kasalukuyang nasa bahay ni Simon si Danica. Kinukwento niya ang lahat-lahat ng mga nangyari at hindi makapaniwala si Simon na magagawa iyon ni Danica sa isang araw pa lamang. Masaya ako para sa'yo, Danica. Alam kong pinipigilan mo lang ang galit mo habang kaharap sila. At sa parte ngayon, ang lakas-lakas mo na. Salamat, Simon. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko talaga ito magagawa. Kahit na nagtiwala ka sa akin kaya maraming salamat. Nagkatitigan ang dalawa habang ngumingiti. Pasensya ka na sa abala. Uuwi na ako. Oh, you can stay here. Ha? Gabi na. The roads were already dark. And it would be dangerous for you. So if you don't mind, just stay here. I have an extra room where you can feel comfortable. Nakakaabala na yata ako. No, it's nothing. Don't worry, okay? I'll go get your new blanket first. Simon, wait. Hinawakan ni Danica ang kamay ni Simon na siyang ikinalingon nito. Thank you. Thank you for saving my life. Masayang-masaya ako na tinulungan mo ako. Thank you for being kind to me, Simon. Nagkaroon ng saglit na katahimikan kaya inalis na ni Danica ang kanyang kamay. Sorry, I am being too emotional. Pero hindi natuloy ng dalaga ang kanyang mga sasabihin pa nang hilahin siya ni Simon sabay yakap nito. Natigilan si Danica at kusang kumabog ng napakalakas ang puso niya nang maramdaman ang pagdikit ng kanyang mga dibdib at naririnig na niya ang malakas na pintig ng puso ni Simon. Thank you for appreciating my help, Danica. Na kahit nagbago na yung mukha mo at pangalan mo, ikaw pa rin ang Samantha na nakilala ko.
Dahil sa mga sinabi ni Simon ay nanlambot ang puso ni Danica at doon yumakap siyang pabalik. Lumipas ang panibagong araw ng paghihiganti ni Danica ay doon pa lamang ay kaagad siyang pinagkatiwalaan ni Kent. Those are the data this month. That's a private information, Miss Danica. Kung ganon, bakit ako ang pinaghawak niyo? Actually, 5 kayo. From different management. At saka mula kahapon may tiwala na ako sa'yo. Kaya sana, panindigan mo yung tiwala ngayon. Malaanghel nang humiti si Danica, sabay yakap sa isang folder na hawak niya. Paninindigan ko po, Mr. Kent. Kent, you can call me Kent. Saka magkaedad lang naman tayo. Kung ganon, sige po, Kent. By the way, saan ka pala magla-lunch later? Wala pa akong ideya eh. If you want, sabay na tayo. Abot nga ang ngiti ni Danica dahil sila pa talaga mismo ang lumalapit sa kanya, kaya mapapadali lamang ang kanyang paghihiganti. I would love to have lunch with you, Kent. Isang oras pa bago ang lunchtime, kaya ginawa na muna ni Danica ang kanyang trabaho. Pero ibang trabaho, ito ay ang kunin ang lahat ng data information. Pumasok siya sa data room kung saan hindi dapat siya naroon, pero may hahanapin lamang siya na isang impormasyon at kapag nakuha iyon ay magiging simple lamang ang pagbagsak ng kumpanya ni Kent. Danica? Natigilan si Danica nang marinig ang boses ni Leslie sa likuran. Danica! What are you doing? Oh, Miss Leslie, ikaw pala yan. What are you doing here? I am the one who must ask you that. What are you doing here? Hindi kumukurap si Danica dahil alam niyang sa simpleng galaw niya ay mahalata siyang may pinaplano, kaya tinuro niya ang hawak na folder. Kent assigned me to arrange this data. And also, hindi naman sa inuutusan kita ha, Miss Leslie. Pero kasi, bawal ang non-worker dito. Napataas ang kilay ni Leslie. So bawal ako? Yes. Bakas sa mukha ni Leslie ang inis, pero dinala niya ito sa mahinang pagtawa. Sure, I apologize. Mabilis ang paglalakad ni Leslie na lumabas habang si Danica naman ay napangiti dahil bago pa dumating ang babaeng iyon ay nahanap na niya ang kanyang hinahanap. Sabay na naglakad sina Leslie at Danica pabalik sa opisina. Base sa emosyon ay may tinatagong inis pa rin ito. Kaya ang gusto ni Danica ay mas inisin pa ito. Miss Leslie, gusto mo bang sumama sa amin mag-lunch? Actually, no thanks. I already have a plan with Kent. Umasta si Danica na nagulat kaya't napahinto si Leslie at kunot-noo siyang tinignan. What's wrong? Naku, hindi ba nasabi sa'yo ni Kent? Actually, sabay kaming kakain ng lunch kaya inalok kita na kumain. Natigilan si Leslie na parang binagsakan ng sako-sakong lupa. What? 5 minutes na lang bago mag-lunch. Sumama ka na sa amin. You and Kent? Of course. And also, ako ang naunang inimbitahan ni Kent for lunch. So no need to ask me, Danica. Inis na umalis si Leslie, habang si Danica naman ay pinagmasdan siyang mag-apoy sa galit. Ganyan nga. Magalit ka, Leslie. Dahil dahan-dahan kitang ibabaon sa lupa. I swear, I will make your life miserable. Kwentuhan ang naganap habang sabay na kumakain ng lunch sina Danica, Kent at Leslie. Pero tila hindi nakakasali sa usapan si Leslie, kaya nakakunot-noo lamang siyang kumakain sa galit at selos na selos sa dalawa. Pero iyon ay parte ng plano ni Danica. Gusto niyang painisin palalo si Leslie. Nakakatawa ka talaga, Kent. Mahinang sinapak ni Danica ang braso ni Kent, kaya't laking gulat naman iyon ni Leslie nang makita niya. The both of you, pwedeng kumain muna kayo? Leslie, come on. Don't be killjoy. Sumali ka sa usapan namin.
Well, honestly, I'm not interested with your jokes. Tila nagulat si Kent sa kamalditahang pinapakita ni Leslie habang si Danica naman ay pasikretong napangiti. Kung ganon, anong gusto mong pag-usapan natin, Miss Leslie? How about your ex-fiancé, Kent? Natigilan si Danica dahil ang sinasabi ni Leslie ay walang iba kundi siya mismo, ang dating siya. Leslie, tumigil ka. Come on, kailangan malaman ni Danica na may ex-fiancé ka. Ayaw mo? Fine, ako magsasabi sa kanya. You know what, Danica? Merong ex-fiancé si Kent and her name is Samantha. Natigilan si Kent at Danica dahil hindi nila inakalang kilala niya ito. Oh, kilala mo pala siya? Have you also seen the scandal video? Grabe talaga, no? Of course. Kumalat na sa social media. That's why nakita ako. So what can you say? Lalo pa at nawawala na ang babae ngayon. Nahihiya yata sa kasalanang ginawa niya. Hindi napigilan ni Danica ang ikuyom ang kanyang mga kamao at gustong sampalin si Leslie, pero mas pinili niyang kumalma. All I can say is, nothing. Wala ako sa lugar para humusga ng kapwa-tao eh. Come on, huh? Hindi naman natin siyang husgahan kung wala siyang ginawang masama. Wait, as far as I know, both of you were best friends, right? Nawala ang ngiti sa labi ni Leslie. Best friends protect each other. But as I can see, you're not. Walang kumibo rito, kaya mahina siyang tumawa. Just kidding. Siyempre may karapatan kang magalit sa best friend mo, Miss Leslie. Siya made a mistake, di ba? Napangiti si Leslie at tumango-tango. Yes, and as a best friend, it hurts to see that she's been hiding until now. Oo nga, no? I felt so sorry for Kent. Thank you. But I'm fine, Danica. Pero alam niyo ba, sa tingin ko may nagplano talagang gawin sa kanya yun eh. Biglang nabailaukan sa pagkain si Leslie sa mga sinabi ni Danica, na si Kent namang nagulat. Nagplano? May nagplanong gawin yun sa kanya dahil sa inggit. Diba, Miss Leslie? Matagal pa bago tumango-tango si Leslie. Kung ganun, sino? At bakit naman niya gagawin yun kay Samantha? Mabait siya at mapagmahal. Exactly. Paano kaya magagawa ng kung sino man yun kay Samantha? Tama. Naku, kawawang Samantha. Kapag talaga nahuli yung gumawa nun sa kanya, ipapabulok ko talaga siya sa kulungan. Ikaw, Kent, anong gagawin mo? If it's really true, then I will never stop punishing that person. Hindi ko siya titigilan. How about you, Miss Leslie? Ipapakulong ko rin. Oo, dapat lang kasi kapag akong nakaranas nun, tumingin siya kay Leslie na hindi mapakali sa kinauupuan. I will make her life miserable and I will bring her down to hell. Nagkatitigan sina Leslie at Danica at may galit na tensyong namamagitan sa dalawa. Natapos na silang kumain, kasalukuyang nasa banyo si Danica. Taas-baba ang kanyang balikat dahil gustong-gusto na niyang ibaon talaga si Leslie sa sahig habang pinipigilan lamang ang namumuong galit sa kanyang ex-fiancé. Silang dalawa ay kinamumuhian niya talaga, lalong-lalo na si Leslie. Calm down, Danica. Hindi pa tayo nakakagitna sa paghihiganti. You need to act nicely para hindi ka mahalata. We will finish this plan smoothly, whatever happens. Ikinalma na muna niya ang sarili bago lumabas ng banyo kung saan naghihintay pala si Kent sa labas. Oh, hinihintay niyo po ba si Leslie? Nakalabas na po siya. No. Ikaw ang hinihintay ko. Po?
Can we talk, Danica? Sa tabi ng isang hallway ay magkaharap sina Danica at Kent. Ano yun, Kent? About earlier. Thank you. Para po saan? Sa totoo lang, galit na galit ako kay Samantha. Dahil sa biglaang pagkawala niya. Pero sa sinabi mo kanina, na baka may nagplano sa kanyang gawin niyon. Doon ko naisip na posible nga. Kaya nabawasan yung galit ko sa kanya. At may pag-asa ba akong makita siya? Napakuyom ng kamao si Danica dahil walang silbi ang mga sinasabi ng lalaki na nasa harap niya. Kung ganun, sana mahanap mo ulit si Samantha. Sana nga. Sa hindi kalayuan ay nakita ni Danica ang palapit na si Leslie, kaya walang pasabing niyakap niya si Kent. Danica, Sana maging masaya po kayo. Maraming salamat din po. Yumakap pabalik si Kent kaya abot tenga ang ngiti ni Danica dahil alam niyang nasaksihan itong lahat ni Leslie. What's happening here? Kumalas silang dalawa sa pagkakayakap, sabay lingon sa kakarating lang na si Leslie. nagpapasalamat lang ako kay Danica. Ako rin. Nagpapasalamat ako kay Mr. Kent. May payakap? Ganyan ba magpasalamat? Leslie, meron bang masama roon? Yes, because you are being too clingy to him. Leslie, ano bang sinasabi mo? Nagkaroon na ng tensyon sa kanilang usapan. Can't you see, Kent? She's flirting with you. Leslie, tumigil ka nga! Kaagad na nagdrama si Danica. Yumuko siya at hinawi ang peking luha. Danica, are you okay? And now you're crying? Stop acting, Danica! Unang kita ko pa lang talaga sa'yo. Ang peke mo na eh. Pasensya na, Sir Kent. Hindi ko inaakalang magiging mali ang maging mabuti sa inyo. Nagkakamali ka, Danica. Never ko yung naisip sa'yo. Now you are defending her? She's just acting, Kent! I said stop! Natigilan si Leslie sa malakas na sigaw ni Kent sa kanya. Kent! Can't you see? She's being kind. Yet, there you are, Leslie. Alam mo, kanina ka pa. Hindi. Kahapon ka pa. Anong problemang nagyakapan kami? Naiinggit ka? Kent! Umuwi ka na. May trabaho pa ako. And Danica is coming with me because she is my secretary. Sana makonsensya ka sa mga ginawa mo, Leslie. Danica, let's go. Naiwang tulala at sinaksak ng masakit na salita si Leslie sa mismong lalaking gusto niya. Habang si Danica ay walang kahirap-hirap ulit na nakuha ang loob ni Kent at saktan sa kaloob-looban si Leslie ng dahan-dahan kaya pasikreto siyang ngumiti. Cheers! Sumapit ang gabi ay nasa bahay na ni Simon si Danica. Kainuman niya ngayon ang binata na nakikinig sa kanyang kwento sa mga nangyari ngayong araw. Grabe, yung mga mata talaga niyang naiinis sa akin at ang inggit niya. Natatawa ako. Seeing her not in peace makes me satisfied. I am happy that you are slowly accepting what happened to you at nagawa mo rin kontrolin ang sarili mo kaya hindi ka nila nahalata. It's all because of you. Thank you so much, Simon. No, you must be thankful to yourself because you did it and I'm proud of you. Napatingin si Danica kay Simon at masaya siyang nakilala ang lalaking masasandalan niya. Malalim na ang gabi kaya maginaw na rin ang temperatura kaya napayakap si Danica sa kanyang sarili sa ginaw pero maya-maya lang ay inabutan siya ng jacket ni Simon. Ang binata mismo ang naglagay sa kanyang balikat kaya dahil doon ay lumambot ang puso ng dalaga. Thank you. Inaantok ka na ba? You can stay here for tonight, Danica. Napatitig si Danica kay Simon. Simon, Yes? are you like that to everyone? What do you mean? Being this kind, you help me.
saved me, changed my past. You supported me. I felt welcome here and now. You noticed I was cold. That's why you gave me your jacket. Ang totoo, naninibago lamang ako. All my life, I never experienced this. Lumaki akong malayo sa mga magulang ko dahil nasa probinsya sila. Kaya gusto kong tanungin ka kung ganito ka ba talaga sa lahat? No. I'm not like this to anyone, Danica. Ngayon ay nakatitig na ang dalawa sa bawat isa at walang kumakalas. To tell you honestly, all my life, I never felt this thrill, yet comforting feeling you gave me. Humakbang palapit si Simon kay Danica hanggang sa isang balikat na lamang ang layo nila sa bawat isa. It's because I like you, Danica. Saglit na nagulat ang dalaga sa mga sinabi ni Simon. I know we've known each other for 2 months now, but I'm sure that I like you, and I wanted to see you happy, Danica. Nagkaroon ng katahimikan sa kanila kaya ngumiti si Simon. Alam kong nagulat ka, pero totoo, at hindi ibig sabihin nun ay pipilitin kita. I will wait for the right time because I respect you. Pero hindi na ituloy ang mga sasabihin pa niya dahil sumagot na si Danica. Pero higit pa sa salita ang kanyang ginawa. Humakbang siya palapit sa binata, hinawakan ng 2 pisngi nito at hinalikan sa labi. Kumalas sa halik si Danica at tumingin sa mga mata ni Simon na nagulat sa ginawa niya. Is that an enough answer, Simon? Danica. I do. I like you too, Simon. Thank you for telling me first. Because I don't think I can confess to you. I don't know how to tell you. That's why hearing your confession felt like... Pero hindi na pinagpatuloy pa ni Simon ang mga salita ni Danica dahil hinalikan na rin niya ito sa labi. Kaya humalik din pabalik si Danica. Kasabay naman doon ang pagyakap ni Simon sa pakurbang bewang ng dalaga na yumakap sa binata at nagpatuloy ang kanilang paghahalikan hanggang sa marating nila ang malaking sofa at doon inihiga ni Simon si Danica. At tinitigan sa mga mata nito at kitang-kita ang kulay kayumangging mata dahil sa liwanag ng buwan at doon nagpatuloy ang kanilang paghahalikan habang yakap-yakap ang bawat isa. Sa maliwanag na umaga ay nagising sa parehong kama sina Danica at Simon. Magkayakap sa bawat isa habang natatakpan ng kumot ang kanilang hubad ng mga katawan. Good morning. Pinaunanan niya ng halik si Danica na siyang ikinakiliti nito at saka siya humalik pabalik. Good morning. Nanatili silang ganoon at dinama ang magandang umaga. Nakatulog ka ba ng maayos? Yes, and I felt very safe with you. How cute. Mahigpit na niyakap niya si Danica na kinikilig pa rin sa mga nangyari sa kanila kagabi. At maya-maya ay naisip rin niya na tanungin si Simon patungkol sa isang gamot. Simon, can I ask? Of course. What is it? Meron ba talagang drugs na makakapag-turn on ng nararamdaman ng isang tao in terms in sexual desire? As a doctor for almost 6 years, yes, that drug existed. Lumingon si Danica kay Simon at nagmakaawa ito. Can I have some? What? Why? Bakit mo kailangan? Not for me, okay? It's for revenge. Nabagtanto ko na ayokong patuloy na maghiganti sa babaeng yun. So why not to do it right now and never again? So, what's your plan? Easy. I will let her feel what she did to me.
panibagong araw kung saan busy ang mga nagtatrabaho sa opisina ng kumpanya ni Kent. Nandoon din si Leslie upang makiusisa sa mga nangyayari. Lalo pa at inggit na inggit siya kay Danica, kaya ayaw niyang maagaw siya kay Kent. Leslie, we will be having a meeting today. Mas mabuti pang umuwi ka na. Nakakastorbo ka rito. What's wrong? I will be staying here. Rinig lahat ni Danica ang usapan nilang dalawa at bago pa mag-away ang dalawa ay sumulpot na siya sa usapan. Excuse me, ayoko makisali sa usapan ninyo. Pero bilang isang secretary ay ayokong lumaki ang away nyo, kaya… Dala-dala ang 2 baso ng kape, binigay niya ito kina Kent at Leslie. Kumalma na muna kayo. And also, Sir Kent, ako na po bahala kay Leslie. Saka, hindi naman po siya storbo. Mas gusto ko ang nandito siya eh. Nawala ang inis sa mukha ni Leslie kahit ang totoo ay inuuto lamang siya ni Danica. Did you heard that, Kent? Hindi naman ako istorbo dito. Sinusuportahan ko nga negosyo mo rito eh. Saad ni Leslie at humigop ng kape at nang makita iyon ni Danica ay abot tenga ang kanyang ngiti. Ganto na lang, ipapasyal ko si Leslie para hindi naman siya mabagot dito. Gusto niyo po ba yon? Of course, and I want you, Danica, to be my tour guide. Walang problema. Dala-dala ang kape ay umalis sina Leslie at Danica. Dahil hindi makapag-focus si Kent sa trabaho, kaya ang plano ni Danica ay ipasyal si Leslie. Bagay pala sa'yo maging tour guide, Danica. Why not change your job being like this? But honestly, I am also good at managing business. Sayang naman ang kagalingan ko sa business kung hindi ko gagamitin, di ba? How about you, Leslie? Saan ka magaling? Natigilan si Leslie sa mga tanong ni Danica na hanggang buto ang tama nito. I am good at everything, Danica. Wow, ang talented mo pala. Your coffee is so good, ha? How did you make this? That is my secret recipe. And honestly, ikaw pa lang ang nakatikim niyan. Really? Yes. Inubos lahat ni Leslie ang kape at saka binigay ang walang laman na baso kay Danica. Can you please throw that for me? Of course. Pinagmasdan lamang ni Danica si Leslie na maya-maya lamang ay bigla siyang nahilo at hinihingal. Oh, I felt so dizzy. Can you help me, Danica? Oo naman. Inilalayan niya si Leslie at tinulungan sa paglalakad. Where are we going? Shh! Just shut up, Leslie. Diba sabi mo, you are good at everything? Then maybe you will be good in bed too. Huh? Dinala niya si Leslie sa isang kwarto at pagpasok nila sa loob ay isang kama at lalaki ang naghihintay sa kanila. Siya na ba yan? Yes. Ay, ang init. Kusang naglakad ang wala na sa sariling si Leslie at lumapit sa lalaki. Wow, you never told me she would be this wild. Do what I told you. Here's the money. Makapal na pera ang binigay ni Danica sa lalaki bago lumabas sa kwartong iyon at umalis na. Kinabukasan ay tila naging usap-usapan sa loob ng kumpanya ang isang video na kumalat sa social media. Naku po, nakita niyo na ito? Kakakita ko lang. Grabe talaga. Nakakahiya. Malat na rin sa social media. What's happening here? Kayo po pala yan, Ma'am Danica. Kasi nakita po namin tong scandal. Scandal? Si Ma'am Leslie po, may scandal. Heto po. Oh my goodness. Nagdramang nandidiri si Danica bago naglakad paalis upang puntahan si Kent sa opisina pero naabutan niya itong pinapanood na ang scandal. Sir Kent. Where is she? Where is that damn girl? Hahanapin ko po si Leslie. Kumalma po kayo.
Naglakad paalis si Danica, pero sabay naman doon ang pagngiti niya dahil sa wakas ay successful niyang nagawa ang plano at iyon ay ang gawhan ng skandal si Leslie sa kung paano siya nito ginawan noon. Kumalat na sa buong social media ang skandal ni Leslie. Naapektuhan na rin ang kumpanya ni Kent, lalo pa at nangyari ang skandal na iyon sa mismong kumpanya ng binata, kaya dahan-dahang bumagsak ang sales ng kumpanya. I need your explanation. Kent, hindi ko yun magagawa sa'yo, lalong-lalo na sa kumpanya. Talaga? Pero nagawa mong lumandi, mag-video at i-post sa social media ang kalaswaan mo. Hindi ko yun magagawa. Pero nakapost sa mismong social media mo. Kitang-kita rin sa video na gustong-gusto mong ginagawa mo. Why won't you listen to me? I would never do such thing. Si Danica naman sa gilid ay sumulpot sa usapan at umastang nag-aalala sa mga nangyayari. Pwede naman nating itong pag-usapan ng masinsinan, Kent at Leslie. Pero ang nakuha niya ay galit mula kay Leslie. You are the last person I am with. Siya nagplano sa akin ito, Kent. Leslie, hindi ko magagawa sa'yo yon. No, Kent. Listen to me. Plinano niya sa akin yon. She's a devil. Devil? You are calling me a devil now? Naglakad palapit si Danica kay Leslie, sabay kuha sa kanyang cellphone at mula sa screen ay pinakita niya ang bawat CCTV footage. Tama, magkasama nga tayo kahapon. Pero ang sabi mo, aalis ka na. Kaya iniwan na kita. Makikita sa CCTV ang pag-alis ni Danica, kaya't nagulat si Leslie. No, that's not true. Hindi pa raon nagtatapos dahil nung gabing yun, lumabas ka na. Pero may kasama ka ng lalaki. Makikitang muli sa CCTV na may kasama na ngang lalaki si Leslie. Now, look who is the real devil here, Kent. No, you are a liar! Pero isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Leslie mula kay Danica. Dahilan upang ito ay tumilapon sa sahig. Isang sampal na matagal na niyang kinikimkim. Danica! I resign. Ayoko na magtrabaho kasama ang babaeng to. At ayaw ko magtrabaho sa kumpanya na may skandal. Naglakad paalis si Danica, pero sinundan na pala siya ni Kent. Danica, let's talk. Tama na. Ayoko na. Maghanap na lang po kayo ng bagong sekretary. I am not working here anymore. Pero Danica... You can't change my mind. I am done, Sir Kent. Please, respect my decision. Tumakbo paalis si Danica, pero may ngiti sa kanyang labi dahil sa wakas, nagawa na rin niya ang kanyang plano. Ang dahilan kung bakit siya nag-resign ay dahil tapos na ang kanyang misyon sa kumpanyang iyon. Paglabas niya ay naghihintay na pala ang sasakyan ni Simon upang kunin na siya. Hi, kanina ka ba? I just came. How was it? Well, mission accomplished. Hop in. Where do you want to go? Home. I wanted the rest because tomorrow will be a big show. Sumapit ang panibagong araw kung saan haharapin na ni Danica ng harap-harapan sina Kent at Leslie. Pero sa ibang paraan dahil sa isang sirang gusali ay nakatakip ang mga matang nakatali sa upuan sina Kent at Leslie. Sa tulong ng mga tauhan ni Danica ay nagawa niyang madakip ang dalawa. Naglakad siyang palapit kina Leslie at Kent na patuloy na kumakalas pero hindi nila magawang makatakas sa mga tali. Sino ka? Anong gagawin mo sa amin? Pakawalan mo kami rito! Tatawagin ko talagang mga pulis! Leslie. Sige nga. Subukan mo ngang tumawag. Hindi ka nga makatakas dyan eh. Natigilan si Leslie nang pamilyar ang boses sa kanya. Ganoon din si Kent na kilalang kilala kung sino iyon. Samantha? Finally, nakilala niyo rin ako. Ako nga.
Ang babaeng nawala na lamang bigla at wala ni isa ang may intensyong hanapin ako. Samantha, anong ibig mong sabihin? Pakawalan mo kami rito. Kailangan nating mag-usap. Nawala ka lamang bigla nang di ko alam. Shh! Masyado ka na ring maingay, Kent. Hindi mo na nga ako tinulungan nung tinawagan kita. Na kung sana nakinig ka, di sana hindi ito mangyayari sa akin. Samantha, anong ibig mong sabihin? Kaya ako nawala, hindi dahil nagtago ako, kundi dahil may bumaril at nagtulak sa akin sa bangin, sa gitna ng kagubatan. Ano? Kent, huwag kang makinig sa babaeng yan. Malakas na tumawa si Danica at saka nilapitan si Leslie. Mahigpit niyang hinawakan ng pisngi nito at talagang inis na inis siya sa dati niyang kaibigan. Ang ingay-ingay mo talaga, Leslie. Guilty ka yata, di ba? Kasi ang totoo, may alam ka sa mga nangyari. Tumahimik ka, Samantha. Pakawalan mo ako rito. Makinig kang mabuti, Kent. Dahil ang lahat ng sasabihin ko ay totoo. Na ang taong bumaril, nagplanong gawan ako ng skandal at tumulak sa akin sa bangin ay walang iba, kundi ang babaeng pinagkakatiwalaan mo. Walang iba, kundi ikaw, Leslie. Ikaw ang pumatay sa akin. Ikaw. Hindi yan totoo. Kent, huwag ka maniwala. Leslie, totoo ba? Hindi yan totoo. Gamit ang tela, ay tinakpan ni Danica ang napakaingay na bibig ni Leslie bago pa lumapit kay Kent at kinausap siya. Ngayon, tatanungin na kita, Kent. Kanino ka maniniwala? Kay Leslie o sa akin? Samantha, anong klaseng katanungan yan? Sabi ko na nga ba, sasabihin mo yan, Kent. Isa ka rin palang walang silbi. Samantha, pag-usapan natin to. Bakit mo ba kami dinakip? Nakatakip pa mga mata namin. Ano bang ayaw mong makita namin? Ang traidor niyong mga mata. Pinagkatiwalaan kita, Kent. Ang akala ko, ikaw ang unang taong masasandalan ko. Pero isa ka rin palang traidor. Humingi ako ng tulong sa'yo pero hindi mo ako pinakinggan. Samantha, patawarin mo ako. Huli na ang lahat, Kent. Wala ka nang babalikan pa. At ikaw din, Leslie, lalong-lalo ka na. Magiging miserable ang buhay mo. Ipinapangako ko yan. Dahil hanggat hindi kita nakikitang nakaposas, hinding-hindi kita titigilan. Samantha, nakukonsensya na ako. Nakukonsensya na ako sa lahat ng ginawa ko. Please, patawarin mo ako. Gagawin ko ang lahat. Magsimula tayo ulit. Samantha, please. Magsimula ulit? Kahit ilang ulit kang lumuhod, wala ka nang babalikan pa. Dahil ngayon ang huling araw na makikita mo ko, Kent. Samantha, anong ibig mong sabihin? Nagbago ng buhay ko. Kalilimutan ko na kayo. Gaya ng pagkalimot niyo sa akin na kahit libutin mo pa ang mundo, hinding-hindi mo na ako mahanap pa. Kent, wala ka ng Samantha na mahanap dahil hinding-hindi na ako babalik. Samantha, please! Kayo nang bahala sa kanila. Aalis na ako. Samantha, please let's talk! I'm sorry, Samantha! Habang naglalakad paalis si Samantha, ay rinig na rinig pa rin niya ang pagmamakaawa ni Kent, pero diretso lamang ang kanyang lakad paalis sa lugar na yun. At nang makaalis na siya, ay ang mga tauhan ni Danica na ang bahala sa kanila. Lumipas ang ilang araw ay isang napakalaking balita ang kumalat sa social media, kung saan si Leslie ay tila mababaliw na sa nangyayari, habang si Kent ay nag-aapoy sa galit. Bumagsak na ang kanyang sales ng kumpanya, kaya wala na siyang magagawa habang pinapahanap na rin niya si Leslie dahil isang ebidensya ang nahanap kung saan totoo nga na si Leslie ang huling kasama ni Samantha bago ito nawala. Kung nasaan ka man ngayon, Leslie, hahanapin kita. Isa kang traidor.
Kahit na magtago ka pa, ay mahahanap at mahahanap pa rin kita. Takot na in-off ni Leslie ang TV. Kasalukuyan siyang nagtatago sa bagong tinitirhan niyang apartment. Nakailang lipat na siya, kaya parang mababaliw na siya. Mas kumalat na rin online ang kanyang skandal. Isang katok sa pinto ang nagpatigil kay Leslie. Hindi niya alam kung sino yon. Leslie? Tumaas ang mga balahibo ni Leslie sa takot nang marinig ang boses ni Samantha. Samantha? Leslie? Umalis ka! Umalis ka, sabi! Leslie, nasa loob ka pala. Napaluhod na si Leslie sa sahig at takot na takot. Pilit niyang inaalis ang mga guni-guni sa kanyang utak na akala niya ay minumulto lamang siya. Imahinasyon lang kita! Umalis ka! Nakakatawa ka naman talaga, Leslie. Galingan mo pagtago, ha? Siguraduhin mong hindi ka mahanap ng mga pulis. At siguraduhin mo na hindi kita mahanap dahil susundan at susundan kita. Gaya ngayon, nahanap kita. Hindi! Patay ka na! Hindi ka totoo! Umalis ka! Malakas na tumawa si Samantha na siya palang si Danica na hindi alam ni Leslie. Yan, lunurin mong sarili mong utak. Mabaliw ka, Leslie. Damdamin mo ang lahat ng ginawa mo sa akin. Hindi ka totoo! Umalis ka! Ay, naku, paano yan? Nandito na mga pulis. Isang malakas na siren ang maririnig sa baba na nagpaalarma kay Leslie. Tumayo siya at kaagad na kinuha ang kanyang bag dahil plano na niyang lumabas ng pinto at muling tumakas. Pero pagpihit niya ay hindi niya ito mabuksan. Tatakas ka? Sige, subukan mo. Hindi! Hindi! Umalis ka! Hindi ako pwedeng mahanap ng mga pulis! Umalis ka! Huli na, Leslie. Wala ka ng takas at mabubulok ka na sa kulungan. Damdamin mo ang lahat ng sakit na ginawa mo sa akin. Wala ka ng takas. Hindi! Hindi to pwedeng mangyari! Hindi to pwedeng mangyari! Paalam, Leslie. Pilit na pinipihit pa rin ni Leslie ang pinto pero hindi talaga ito bumubukas. Sumisigaw na siya, tumiiyak pero hindi talaga. At kasabay naman doon ang pagdating ng mga pulis na silang nagbukas ng pinto at dinakip ang pinusasang si Leslie. Habang si Danica ay umalis na bago pa siya makita ng mga pulis. Sa hindi kalayuan ay pinagmasdan niya si Leslie na dinakip ng mga pulis. Habang napakaraming media ang nag-aabang sa kanya, kaya kitang-kita ang pagmumukha niya. The show is done. Let's go? Where are we going? To my mom. Kukunin ko na siya. Matapos maaresto si Leslie, ay dumiretso na sa mental hospital ang dalawa, kung saan malapit nang gumaling ang kanyang ina. Ang muling makitang ngumiti ang kanyang ina ay masaya na si Danica at ang makuha ang hustisya na inaasam niya ay abot langit pa ang saya. Now that you are done of your revenge, what will you do? Pangiting tumingin si Danica kay Simon at saka hinawakan ang kamay ng binata. Maybe we would travel the world together? Napangiti rin si Simon at siya mismo ang humawak sa kamay ng dalaga. We will live together, Danica. Kakalimutan na natin ang nakaraan at mamumuhay tayo ng payapa sa hinaharap. We will forget the people who once hurt us and we will live together. So, let's go? Nagugutom na ako. Okay. I know a place where we can eat. You would love to eat there. Wow, natatakam tuloy na ako. Hawak kamay na naglakad paalis sina Simon at Danica.
At lumipas ang halos 1 taon, ikinasal nga sila sa harap ng simbahan at nagkaroon sila ng isang malusog na baby boy. Namumuhay sila ngayon sa payapang probinsya habang kasama ang nanay ni Danica na gumaling na rin. Nalaman at naintindihan din ng ina ni Danica ang mga nangyari. Isa na rin siya sa nakakaalam sa sekreto ng kanyang anak. Danica, kakain na! Opo, Ma. Anak, kakain na tayo. Let's go na! Sa hardin ng kanilang bahay ay naglalaro ang mag-ina at tinawag na sila upang kumain na. Habang ang asawa niyang si Simon naman ay kasalukuyang nasa syudad at nagtatrabaho bilang surgeon. Kaya madalas maiwan ang mag-ina kasama ang nanay ni Danica. Masarap ba ang luto ni Lola? Ang sarap po, Lola. Mabuti naman at nagustuhan ng apo ko. Isang katok sa pinto ang nagpatigil sa pagkain nila, kaya tumayo si Danica at siya ang nagbukas nito. Mahal, ikaw pala yan. Ito ay walang iba kundi si Simon. Maagang natapos yung meeting namin ngayon. Kaya naisipan kong umuwi na. Ay, saktong-sakto kumakain kami. Akin na bag mo para makasalo ka na rin sa pagkain. Oh, ikaw pala yan, Simon. Halika, masarap ang luto ko ngayon. Saktong-sakto ang dating mo. Mano po, ma? Daddy, naglaro kami ni Mami kanina. Maglaro naman po tayo mamaya, Daddy. Oo naman. Pero, kakain muna tayo, okay? Kain ka marami. Sa isang mesa ay masayang kumakain ang buong pamilya. Walang istorbo at payapa na ang kanilang buhay. Dumaan man sa trahedya ang buhay ni Danica, pilit pa rin siyang bumabangon dahil alam niya na hindi pa katapusan ang lahat. At sa tulong ni Simon ay muli siyang nakabangon at binalikan ang mga taong umapi sa kanya hanggang sa sila naman ang bumagsak. Sa kaloob-looban ay napatawad na ni Danica ang mga taong iyon pero hinding-hindi niya makakalimutan ang aral na nakuha niya sa mga pangyayari na hinding-hindi na niya uulit-ulitin pa. Ngayon ay namuhay na ng payapa si Danica kasama ang kanyang kontentong pamilya at pinakamamahal na asawa. Wakas!